Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, delivery rider patay ng mabagsakan ng puno at poste sa Antipolo. 6.8 million pesos na halaga ng shabu, huli sa 3 suspect sa Cotabato City. Mga estero at creek sa NCR hindi kinaya ang dami ng tubig ulan itong mga nagdaang araw ayon sa MMDA. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasawi ang isang delivery rider matapos mabagsakan ng natumbang puno at poste habang sumisilong sa kahabaan ng Circumferential Road sa Barangay San Roque, Antipolo City nitong Linggo, Agosto 9, dulot ng patuloy na pag-ulan na dala ng habaga. Ayon kay Antipolo City Mayor June Inares, agad na isinugod ang rider sa Rizal Provincial Hospital System Antipolo Annex 2, ngunit kalaunan ay idineklarang patay. Nangyari ang insidente sa Simbyon Compound, tapat ng Clean Fuel sa Grand Heights, Barangay San Roque. Sinabi ni Inares na tutulong ang pamahalaang lungsod sa pamilya ng biktima sa pag-asikaso ng pag-uwi ng labi nito mula sa ospital, gayon din sa mga kinakailangang paghahanda sa burol at libi. Pinayuhan naman ang mga motorista na umiwas muna sa lugar at gumamit ng alternatibong ruta habang isinasagawa ang clearing operations. 3 hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang naaresto matapos makumpiskahan ng tinatayang 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos sa isang buy-bust operation sa Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City noong Agosto 6. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA RO BARM, kinilala ang mga suspect sa kanilang mga alias na Bay o Nori, 44 anyos, Bay, 32 at Tato, 36, pawang mga residente ng Cotabato City. Bukod sa hinihinalang shabu, nasamsam din ng mga otoridad ang isang minivan, mga cellphone, ATM card, buy-bust money at iba pang dokumento. Mahaharap ang mga naarestong suspects sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na minomonitor ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga pagbaha sa Metro Manila matapos ang 4 na araw na tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habaga. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, umapaw na ang karamihan sa mga pangunahing estero at creek sa rehiyon dahil sa malaking dami ng ula, kaya nahihirapang umagos palabas ang tubig baha mula sa mga kalsada. Sinabi ni Artes na nagsagawa na ng dredging sa maraming creek upang mapalalim ang mga ito, ngunit lumampas pa rin sa kanilang kapasidad ang dami ng tubig. Aniya, nakadagdag din sa problema ang mga bara at istrukturang itinayo sa gilid ng mga daluyan ng tubig. Mahigpit na binabantayan ng MMDA ang mga lugar sa Muntinlupa, Parañaque at Las Piñas, partikular sa Sucat kung saan nag-deploy na ng mga mobile pump upang makatulong sa pagbawas ng baha kapag humupa na ang tubig sa mga creek. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.